Gabing-gabi na guys. Alas 8 na. Yung ginagawa kong sushi ay yung kimbap. Tsaka yung fish pinaglagay lang sa baunan. Kakainin na lang sa sakyan kasi hinahabol namin bago mag-close ang market mall. Meron ko siyang pipick upin sa may nag-post kasi may available daw na street fighter doon sa saan yan? Sa GameStop. Tinawagan niya yung may nag-post kung saan wala na raw available. Gutom na dahil nga galing sa trabaho. Katatapos ko lang gawin yung mga niluluto. Picnic kami rito ngayon sa sakyan. Susubukan naman kita, huwag kang mag-alala. Sige lang, Stony tayo. Stony North. So guys, ayun, umabot kami. Halos wala ng tao. Naka-halfway nang sarado yung GameStop. Nagpapakin na siya. Pero at least nakahabol. Nakagongcha naman. Gongcha. Pagod rush na kaya, bilis ng lakad namin sabi nyo, baka na natin abutan. Kaya yung Hudson's Bay, sarado na sila ata ng 7. Kaya hindi ka na pwedeng pumasok dun. Ganun lang. Yan, may pailan nila. Yan. Naglalakad na. Ang layo din namin biyahe namin 25 minutes din, umuulan pa. Todo exercise ngayon sa lakad rush Naramdaman mo na. Pagod na. Sabi ko pauda ka na. Saan ba tayo? Dito? No, malapit tayo sa Boston Pizza Hindi no? Hindi. Wala na, naligaw na. Old Navy. Malapit tayo sa Old Navy. Are you sure? Daan na natin. Kahit na ilang beses na kami nagpupunta ng market mall, di namin kabisado yung mga exit ko, saan ang pasok, saan ang labas. Hindi naman tayo lagi sa mga mall Kaya pero ilang beses na tayo nakabalik dito. Dati, nung malapit tayo dito. Malapit kami rito, dito tambayan. Kasi siya ganaapi lang. Ngayon malayo na Kung hindi lang talaga may kailangan, may dadayuin, hindi kami pupunta. Northeast. Tapos muulan pa, malakas ang ulan. Last init na nung last week. Mukhang whole week mag-uulan Kaya kasi tsura ko pa kasi pag uwi luto kasi nga ginawa ko yung nagsaing ako ng pang sushi. Saan ba tayo? So hadalian, sakto nung sinabi niya meron tapos ko nang gawin kasi kung mabibitin yung pagbalik tatama rin na akong gawin. ayos ka. Busog na kami doon sa kalsada habang kumakain. Sinusubukan ko siya habang nagdadrive. Dito nga tayo kasi Uniqlo. Okay na. Wala na akong energy. Ubus na yung energy ko. Pang-umaga pa ako bukas. Ako yun pang-umaga. Lagi naman umaga nagigising. Kaya lang, diretso pasok. Tulog na lang tayo Pag-uwi. Magluluto pa ako ng baon yun. Kasi bukas maaga nga ako, so hindi ako makakapagluto ng stock. Yung bago. Gusto mo? Next time pag may time na titingin talaga. Ayun, dito kami sa Boston Pizza. Ayan Kauwi na kami. Para namin hinadali yung pag-alis Punta, tsaka balik. Nakapunta ng mall, walang suklay-suklay, walang kaayos-ayos, walang palit ng damit. Ay naka. Pero okay lang. Hindi naman na tayo kilala. Wala nang makakita sa atin basta. Tapos dumating na pala yung order sa... Ay! Tatanggal pala siya. Pasensya naman. Aray ko. Cute Dagdag sa mga collection ko. Maybe... Kami dalawa yan sabi niya. Beck and Kai. Pero talaga paborito ko si Stitch. Ganda diba? Tontoha ako Kaya lang yung base, ayusin na lang natin. Kasi itong base parang plastic na plastic yung... Yun ang kita mo yun Ayusin na lang natin yan. Siya na bahala sa ilalagay niya. Basta yung dalawa, okay na ako rin. Cute Yan. Pandagdag. Tapos siya nga pala, ngayon? 1 year na from yung surgery ko dun sa ulo. 1 year na Bilis siya. ng panahon.
Naalala ko lang kanina eh. Nagdadrive kami eh. Sabi ko, 1 year na pala ako kako. Ganun lang. 1 year na kami nagpapasalamat sa bagay, hindi lang 1 year. Kasi simula na nagpapasalamat tayo sa mga biyaya na kukuha natin. Lalo pa doon sa nangyari sa na surgery na nalagpasan mo. Naging kahit na medyo may mga ups and down pa rin na sakit. Pero, kumbaga nasanay na ako eh. Kahit masakit, kaya. Kaya ka gabi, no? Sakit na naman dahil umuulan ngayon. Ramdam mo, no? Paikot-ikot ako, no? Paikot-ikot siya eh. Sabi mo na parang ipo-ipo. Tornado maliit daw. Hindi, pag masakit talaga. Although, hindi ko iniinda. Masakit siya yun. Di ako pakali ng pwesto hanggat hindi ako ng ginhawa. Pero, everyday pa rin pagising. Laban pa rin. Laban pa sa buhay at saka pasalamat. Nagigising tayo sa pagising natin sa umaga. Tsaka hindi yung same ng meron akong condition. Yung iba mas worse. Talagang hindi sila makapunction ng maayos. Kakaroon sila ng brain fog. Yung mobility nila. So ako thankful pa rin na yung sa akin yung mismong sakit lang ang problema ko. Kasi doon sa group nila doon sa Facebook, talaga, sinishare talaga nila. Kasi iba talaga humingi na ng tulong, ganyan. Support. Isa nga sabi niya, ayoko na, pagod na ako. Sabi niya, kailan ba mawawala tong sakit na to? Nagsisharing sila ng mga kung ano-ano. Maganda rin may group na gano'n. Tapos meron pag may magsa-surgery. Surgery ko next week. Pag-pray nyo ako, ganun-ganyan. Kumbaga support group talaga. Kaso hindi ka makapag-share kasi hindi ganun katindi kasi katulad sa kanila. Ayoko mag-ano, di ba? Kasi syempre, sabi ko mas marami. Mas maraming higit na nahihirapan at saka nagdudusa doon sa condition. Tapos parang hindi ma-rule out ng maayos lahat dahil nga dugtong-dugtong. Bago lang yun eh, no? Parang hindi nila alam, ano? Hindi masyado. Tsaka hindi, parang, kasi pag sinabi mo Kiari, parang ang simple lang eh. Ang masama doon yung mga... Alam agad nila, decompression lang yan. Yun lang isip nila. Decompress ka, okay ka na. Pero hindi eh. Marami siyang karugtong na problema na hindi ma-rule out pa ng science. Ng science. Bakit nagkaganon? Bakit may ganyan? Na lumalabas. Pero sa akin, pasalamat pa rin na yun. At saka everyday, natotolerate ko yung sakit. Which is, di naman halata, di ba? Kasi masama rin naman talaga yung umiinom ka lagi ng Hindi, iniwasan ko, hindi ako nagpe-pain meds talaga. Masama rin kasi. Reliever. Kahit ako, hindi ako mahilig uminom ng mga gamot. Ang ko lang, pinaka-pain reliever ko iniinom na lang ngayon is yung na lang. Tylenol kapag masakit talaga. Pero ngayon dahil nasasanay na siguro natitiis ko. Hanggat kaya, go lang. Tsaka pag busy naman ako, hindi ko masyadong iniinom. Napapansin. Gano'n naman eh. Pag nagpapahinga ka na yung matutulog ka na, tsaka maramdaman. Tsaka atake ng todo. Pero laban lang. Maiksi lang buhay. Bilis nga, di ba? Parang 1 year na kagad. Parang feeling ko kailan lang yun. Alala ako dun. Nung nag-aantay ako, tapos yung pangalan mo natin dun sa waiting. Tagal. Tapos expected na tapos ng surgery is lumagpas pa doon sa expected. Kaya medyo siya. 1 hour, 2 hour eh, no? 2 hours. Oo. Lumagpas pa ng 2 hours. Kaya mahirap yung ganun. Tapos pagkatapos ng surgery niya, hinatid na siya doon sa kwarto, pinababa siya, pinalakad siya doon sa kama eh. As in, katatapos lang nun. Ewan ko ba, sabi ko, pambihira. Sa Pilipinas, di ba, sa atin. Talagang parang baby ka doon. Talagang ililipat ka sa kama. Doon hindi. Nilagay yung kama doon sa labas ng room. Tapos mula doon sa hallway, pinaglakad ako papasok. Tapos sabi niyo, bakit parang gumigewang? Ha? Sabi ko. Pag gumigewang ikaw ba na opera sa ulo eh. Nakaalalay lang. Pili ko tutumba ka lang, may hilo ka pa sa... Kahit ako gusto kong malalay. Hindi, sabi niya, di ba? Ayaw mo siya maglakad. Baka daw hinihila ko yung paa ko. Obvious ba? Nahihilo pa ako galing sa Tapos ang tagal pa, parang di ako agad nagising after na expected na Pero yun, pasalamat nga. Kasi ito. Nalagpasan niya. Lumalaban. Sana wag na lumala yung kondisyon niya. Kasi kahit ngayon may mga nararamdaman pa rin siya, kaya lang nagiging normal na lang sa kanya. Parang trabaho, di ba? Nagiging mukhang madali sa iba. Kasi sanay na sanay kang gawin, di ba? Parang ganun. Sa trabaho nga, tatawa ka kasi. Sakit na ulo ko.
Dati ganito. Gumagano sila. Pagka may konti sakit, parang naisip ko dati, ganito ako, pag masakit ang ulo ko, di ko matiis. Yung ibang masakit, di ba? Hindi mo pa alam. Nung everyday mo na siya nararamdaman, parang, okay. Nai-immune mo na. Masakit. Oo, masakit. Tapos sabihin nila, ay, oo nga pala. Kami magreklamo, ikaw nga, araw-araw masakit. Sabi ko, hindi, okay lang ako. Ganun talaga. Kung hindi nyo kaya, naman nyo ng gamot. Ganun talaga. Pero pasalamat na na lampasan lahat ng yan. Oo, lahat naman ang hirap natin dito sa buhay may mga solusyon din naman yan, tsaka may mga ginhawa rin kahit papaano, di ba? Oo naman. Saka pag nakikita mo rin yung, hindi naman doon sa kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, syempre may mga times na makikita mo talagang maraming nahihirapan. Ikaw nga nakikinig kami sa radyo yung food insecurity sa most families dito sa Canada, na ultimo pabao na lang sa anak. Sa mga anak Nahihirapan sila kasi parang hindi na enough. So, sobrang mahal na nga ng bilihin. Sabi ko, tingnan mo yung ako tapos tayo. Eto, sabi ko, masigit pa nakakain natin ang gusto natin. Doon pa lang, pasalamat na. Blessing na yun. Blessing bibili na namin yung mga gusto namin bilhin. Yung hindi ka mag-aalala na, kulang tayo ng budget. Wala tayong Nakakapagpadala ka sa pamilya sa Pilipinas, di ba? Kagaya nung nakaraan na nakita niya yung mga pamangkin niya. Matuwan-tuwa. Hindi naman, kahit di lagi. Kumbaga, paminsan-minsan, mapasaya mo yung mga bata. Pang merienda. Panglaro, pang merienda. Happy na kami sa ganun. Yung mga simpleng lang na ganun happy na kami. Kaya sabi ko, mapalad pa rin talaga. Kasi iba, parang yung nun, di ba, sa sakit sa kalooban na gusto mong bigyan ng bao na mas masarap yung mga anak mo, pero kailangan mo tipirin. So, ito lang yung kaya. Ang hirap na. Mahirap sa kalooban yun. Mas mahirap, sa tutusin, mas mahirap sa kalooban ng nanay o ng tatay kaysa doon sa mga anak. Yung bata yan basta sila alam na papasok sila, ganyan. Hindi naman talaga iniisip ng bata ko yung baon Pero as parents, mabigat yun. Masakit sa kalooban. Yun nga lang mga laruan na dumating din naman sa atin kahit pa paano yun nung bago pala si Jonas, diba? Si Jonas. Pero yung pagkain, hindi naman natin naranasan. Hindi, yung sa mga laruan na gano'n, yung mga pagpupunta ng mall. Liga, dito tayo. Huwag natin daan sa dumating kami doon kasi syempre bago. Hindi naman so limited kung ano yung murang mga laruan. That's it. Sa palengke, si Jonas, ang daming bola, tsaka yung mga sundalo. Happy na siya nung maliit siya. Pero okay na lang din kasi syempre, mas mura yun kaysa pumunta ka ng mall, di ba? Makita, bumili ng laruan. Kaya tuwing Tiangge, lamang kami ng Tiangge. Si Mami, every time na pinamimili niya yan sila Jonas ng mga damit tsaka laruan sa Tiangge. Kaya yung mga bata naman talaga, pagdating mo sa laro, kahit hindi mga mamahaling laruan, like nga nasabi ko, pag sa mga bata kasi wala sa kanila yung presyo. Basta malaro nila. Wala rin sa kanila kung kung ang tawag mo doon, pinabaunan mo sila ng masarap. Ang naiisip nila ron na nag-effort ka para pabaunan sila. May makain sila. Yun ang importante ron Pero ganun pa man, syempre, ikaw magulang, mabigat gusto mo yung the best. The best sa pamilya mo, di ba? Kung ano yung maibibigay mo talaga ng todo. Tama. Kaya ganun pa man sobrang pasalamat namin at nandito kami sa Canada. Napoprovide namin sa pamilya namin yung mga pangangailangan. Kahit na marami ng pinagdaanan na problema at saka ng mga nangyayari ngayon, di ba? Kahit pa paano, may trabaho pa rin, nakakapag-provide pa rin kami. Oo. Nagtutulungan para sa kaunlaran. Tsaka sa pamilya talaga, tulungan. Pamilya. Kailangan talaga sa pamilya yun. Bawat miyembro may function. Para mas magaan, mas madali. Ang nanay ay ilaw ng tahanan. Yung tatay ay halimaw. Napanood namin sa Reels. Halimaw. Ito ay isang pamilya. Yan yung teacher ng elementary, di ba? Yung tatay ay isang
ay ang halimaw daw. Halimaw, sabi ng bata eh. Nakakatawa lang. Yung mga ganun alam naman sa atin. Ganun ang mga Hindi, tsaka yung mga bata, alam, kung ano yung nakikita nila, yung isang napanood ko, sabi niya, ang tatay ay laging lasing. Sabi gano'n. Kaya ano yun talaga, hindi, totoo naman talaga. Kung ano yung nakikita ng bata sa bahay. Sa magulang, lalo na. No, yun nga yun eh. Yun dadali nila eh. Yun yung reflection ng pamilya mo. Yung mga anak mo. Yun yung ugaling pinapakita nila nanggagaling sa iyo, partly sa iyo tsaka sa environment, di ba? No. Sa society. Kumbaga 50% nun sa pamilya eh. Kasi syempre pag naglalakihan na yung mga yan, pag nasa labas na hindi mo na kayang sakupin lahat. Lalo pag mga teenager na nagde-develop na sila ng mga sarili nilang characteristics. Pero yung mga baby hanggang mga toddler, mga 7-8 years old yan, mga ano yan. Tsaka nga pala yung yung last na vlog namin, ang dami nag-react doon sa comment nung yung comment na shinare natin yung sinabi. Yun. Hindi naman kami actually affected sa niya. Hindi naman. Kaya lang gusto namin i-call out minsan yung mga ganong yung parang kasi ang weird nung nung comment niya, parang hindi dapat. Saka hindi, ibig sabihin, hindi sa na-apektuhan kami o kasi kaya namin kino-call out yun para alam din nila na hindi naman pwedeng ganun-ganun lang din ang gagawin nila. Siyempre marami naman. Hindi naman kami yung malaking vlog na para hindi namin basahin o replyan yung mga yung mga comment ninyo. Ginagawa pa rin namin yung effort namin na makapag-reply ganyan. Hindi man makareply lahat right away, pero syempre, di ba? Lalo pag busy sa trabaho. Pero nababasa namin lahat yan. Nababasa naman na natatawa, ganyan, nabibisit. Iba na reaction eh. Oo naman. Kasi, kumbaga, open naman yung community kahit kanginong gustong manood. Syempre, di maiwasan may naiinis, may natutuwa. Pero part yun eh. Kaya kami nag-vlog, di ba? Hindi naman tayo perfecto. Lahat tayo may mga faults sa buhay. Tsaka kumbaga may mga hindi pagkakaunawaan. Mga ganun. Hindi normal pag wala ng mga ganung bagay. Kaya yung mga problema, parte lang talaga ng buhay natin yan. Tama. Enjoy ang buhay. Apakabilis ng panahon. Ilang buwan na lang, matatapos na naman ang 2024. Winter na nga eh. Lumalamig na nga eh. Actually, pinasok Fall pa lang. Ikaw naman eh. Fall, papunta na nga rin doon. Kaya nga. Actually nga, pinasok na namin yung mga ibang halaman kasi makamatay pa eh. Ang hinakot na nila sa baba. Kasi panay na eh. Lalo hanggang next week daw mag-uulan. Ulan, tsaka malamig na. Baka magkanda matay, kawawan. 9, 10, ganyan, 15. Sa umaga lang, ang temperature, di ba, is nasa 6, 7. May 5 pa nga, lalo kayo umuulan. Bukas pang umaga, kaya kailangan mag-jacket. Mag-jacket ka, ikaw makulit eh. Minsan kasi mainit eh, tapos biglang, mas gusto ko ng malamig kaysa yung sobrang init eh. Ay nako, yun lang naman guys, na-share lang man namin sa inyo. Konting chika-chika lang. Yun nga, nagkadaling aksi kami. Maraming salamat sa inyong mga panonood at sa mga comment, ganyan. Pati yung mga hindi nagko-comment daw. Hindi ako talaga nagko-comment. Sabi sa nga pag-comment siya. Napapa-comment. Maraming salamat sa support nyo sa aming munting channel. Nakakatawa din pa nagbabasa kami ng mga comment. Namin yun. Na-appreciate namin ng sobra. So, paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.